Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Kamusta kayo? Kamusta po kayo? Ako po ngayon ay galing po sa Zamboanga at gusto kong ikwento sa inyo yung aking na-experience today. Muntik nga ho akong mahuli ho kanina. So kaninang umaga po, late na ako natulog kagabi, mga alauna. Tapos gumising ako ng mga 4:30. Kaya lang daming gagawin. So medyo na late. So hindi pala nakakaalam, matagal na po kasi akong hindi nagmamaneho. Kasi nung 1997, nagkaroon ho ako ng ACL injury sa paa. Dito sa tuhod at ako'y naoperahan. Tapos dahil sa basketball. At kung hindi nyo alam, medyo magaling po ako noon mag-basketball nung ako po bata-bata pa. Tapos after 5 years, na-injure ho uli yung left knee ko. Na-operahan uli dun sa left knee. At so nagpahinga po ako pero nakabalik pa rin ako sa basketball. Dahil sa madaming ginagawa, so kumuha na po ako ng driver. At since then, masarap din pala kung hindi nagmamaneho sa pagka marami ho kayo nagagawa. So ngayon dahil ECQ, wala tayong driver ngayon. Ngayon yung mga anak ko itulog pa. Alam niyo kung sino nagmaneho? Sino nagmaneho sa akin? Yung yaya po namin, si Annie. Si Annie po ay mahigit na pong 25 years po sa amin. Yaya ho ni Jolo yan. At taga Zamboanga po. Tapos yung kanya pong pinsan, si Janice, mahigit hong more than 10 years ho sa amin. At meron pa rin kami kasama rito na 3 taon. So medyo matatagal ho ang mga tumitira po sa amin. At taga Zamboanga lahat yan. No, ano naman relasyon ng Zamboanga ho dito? Dahil po, first time po ko po nakapunta ng Zamboanga. Yun ho yung field work ko kanina. Ngayon, hindi ko po masabi sa inyo kasi security reasons ho kasi. Kasi pupunta ho tayo ng Mindanao. So, kaya hindi po ako nag-post kaagad kanina at nag-post po ako ng balita after na nakabalik na po rito. That is for security reasons. So paspasan, punta kami sa Villamor Air Base. Tapos first time ko nakasakay ng military plane. Yung, pagod na pagod po. Diyos ko po. Pagod na pagod po ako. So, C-1-290 ang tawag ko doon. At kargado po ng mga PPEs, mga test kits po para pumunta ho doon. Ayan, si Ana daw magdadrive sa akin. So, yun po ang nangyari. Pero, ito ho yung mga surprises na kung makikita nyo, yung nakalagay ho title ngayon, Lincoln Type of Leadership. So, first time ko na-meet si Mr. Vince Dizon. Siya pala napakabatang tingnan do, 50 years old siya. Siya yung nag-aral sa UK at siya po ang Deputy Chief Implementer. Napakabait po. Very unassuming at very humble. Katulad ho ni Chief Implementer, si Secretary Carlito Galvez. I'm talking about leadership kasi madali ko po ikikwento ho to sa inyo. And I think ang pagpapasunod ho dito ay nandun na ayon sa type ng leadership. So ang sakay ko ho, para makita nyo, sakay na ho kami. Tapos meron ho tayong pipirmahan, mga medical certificate, yan. So sakay na. Sa kaliwa ko, nandito si Lieutenant Colonel Cliff Basco. Tapos ako ho, si Dr. Emmanuel Beno. And then si Steph Afuyog, yun pong Executive Secretary ni Secretary Galvez. Chief of Staff si Attorney Wilben Mayor. Sa harap ko si Lieutenant Colonel Francel Taborlupa. Si Kat ho dito. And then si Darwin ng Communications. Si Dr. Ted Erbosa. At si DOH Director Gloria Balboa. So yun ang team. So 2 hours ho ang biyahe ho. So 7, mga 9 ho kami nakarating ng Zamboanga. Very orderly po yung meeting, I tell you. So one of the best na nakita kong meeting. At lahat kami nakapagsalita.
So 9 to 12 yan. Pagkatapos nun, napakabait ito ni Mayor Beng Climaco. Sabi ko, Beng Climaco, Isabel Climaco, dati siyang Vice Mayor, dati siyang Congresswoman, tapos Mayor, tapos very innovative yung thinking process niya. So, ang nangyari ho dyan, mga kaibigan, naikwento ko sa kanya na yung aming yaya, kasambahay sa bahay, taga dito po sa Zamboanga. Nagbigay ho siya ng mga pasalubong. Binigyan po kami ng kuratsa, binigyan po kami ng t-shirt at may bag pa. Yun, tuwan-tuwa ho yung mga kasama, si Annie, si Janice at saka po si Donna. Ngayon, bago ho mapunta ho dyan, meron ho kasing outbreak ho doon na 334 suspected patients at saka 11 confirmed cases. At meron po doon na parang ho sa bilangguan ho, may problema po doon. Kaya tingnan ho natin kung paano natin matutulungan. Kahapon pala nag-appeal ho si Mayor Climaco na mag-request kay Secretary Carlito Galvez na mapuntahan lang at ma-evaluate. Aba kahapon po, sabi pupunta kami ng Zamboanga. Ayun ho, kaagad. Ganun lang ho, para hong taxi na pinara po yung military plane. So ito po yung news kahapon, May 1 at May 2. Ganito kabilis ho yun. The local governments of Zamboanga, hindi lang pala Zamboanga ang humihingi ng tulong, La Union and then Albay would like to appeal to the national government to continue the imposition of ECQ in their areas due to the continuing threat of COVID. Ngayon, si Zamboanga Mayor Beng Climaco cited the projections of their epidemiologists na sa May 8 to 11 ay meron daw pong spike. So kita niyo na may enlisting na ho ng mga medical community para tumulong. Good evening po, good evening. Now, she appealed for mass testing in Zamboanga City. At yun naman po, mga kaibigan, natupad po ngayon. So after po ng meeting ho namin doon, nagpunta po kami sa tatlong paglalagyan ng centers po. Zamboanga Medical Center. Pumunta din po kami sa Department of Agriculture Office. Doon ho kami magtatay na isa. Sorry po mga bad connection po. Yung pangatlo po, doon ho sa Red Cross. Sa Philippine Red Cross po. Itatayo ang testing center. Ang sinasabi ni Deputy Chief Implementer, BCDA CEO, na may tatayo ho yun sa loob ho ng isang linggo. Kasama rin pala namin kanina ang GSIS President and CEO na si Mr. Rolly Makasait at taga Zamboanga. So, buenos dias, muchas gracias Mayor Beng Climaco. At may nakilala rin po ako na nanonood ho ngayon, si Dr. Joshua Brillantes ng Taganjan po, nasa regional office po ng Department of Health at nanonood daw ho sa atin ngayon. At magandang gabi ho sa inyo. So natupad na ho po yung nire-request nyo. Kailangan lang ho mag-follow through lang ho kami. At sa Monday, ibibigay ko ho yung mga kailangan ninyo. Nagsalita ho rin si Dr. Erbosa. Chabacano po ang lengguwahe nila. So maraming first time ko po nagpunta doon, first time ko na-meet si Mayor Climaco, first time ako nakakain doon ho. Masaya po ang masasabi ko ho sa inyo na maganda ho. Tapos bumalik ho kami mga alas 3 at nakapunta ho kami, nakabalik ho na rito. Now, ang mga humihingi pa ho ng gusto nilang ECQ ay La Union at saka Albay. Ang sinasabi ho na ni La Union Governor Pacoy Ortega, nag-appeal daw ho sila sa IATF na ma-extend. Ganon din po si Congressman Joey Salceda kasi napakalaki daw ng populasyon nila, 1.3 million. At yung senior citizen nila ay 140. So anong ibig sabihin ho nito? At ang Cagayan naman will implement, ito ho, si Governor Manuel Mamba, isa ho siyang doktor, 1984 UST graduate medicine, na slowly ho, na ibabalik po niya ho yung business, pero 10% ho muna, 10%. At dahan-dahan ho hanggat kaya ho nila. At ang maganda sa kanya, pinasasabit niya yung mga businessmen kasi iba't ibang style nila.
kung anong plano nila on how they will facilitate the mass testing of their employees para makabalik sa trabaho. So empowerment po yan. So yung sinasabi ko sa inyo, yung fifth criteria, sixth criterion, dapat ang communities ay empowered, engaged, and educated. So yun ho yung una kong gustong ikwento sa inyo about Zamboanga. Milestone sa akin yan kasi first time ako naka-fieldwork. Yan i-related dun sa summary ng isang libro na gusto kong ibahagi sa inyo tungkol kay Abraham Lincoln. So, ang susunod ho, yung dati, nakita na natin ho yung datos ng Department of Health. I think na ilagay ko ho sa inyo yan. O sa Japan, may nanonood sa atin. Ang Hokkaido po ay nasa isang nasa emergency kasi nagkaroon po daw diyan ng outbreak. Nakita ko po si Senator Angara nag-positive pero baka fragments daw ho ng virus yan. Pero gayon pa man, siya daw po ay magpapa-quarantine. At si Senator Coco Pimentel ay magaling na daw po. So, ang ating cases right now, again, kasi ho, hindi ho natin kine-curve ho siya, 8,928, 156 cases po. Mga kaibigan, yun pong cases natin. Ang recovery, 603, and then 24 recoveries. Tapos ang deaths ay 40 na report na bago, mga kaibigan. Ang total ay 1,124. So, ganun pa rin. Ayun ho ang metrics ho natin. Pagka nakikita natin wala nang namamatay, mataas ang recovery at walang cases, patuloy pa rin ho tayo na hindi pa natin pwedeng i-declare na tapos na ang pandemic. Ang sabi ko sa inyo, dapat i-localize natin ang pag-address po sa COVID sa kadahilan ng iba't iba ho kasi ang timing ng pagdating ng epidemic sa ilang lugar. Kaya yung hindi pa nagkakaroon ng epidemic, dapat to mas maaga po sila mag-start para hindi ho sila matabunan. Kasi ang mangyayari po like in other countries like Italy, UK, USA, sila po ay late na nag-react. So hindi na nila magawa yung mass testings kasi in the midst of crisis sila. So dapat po, ganun ho ang gawin nyo. Yung mga hindi pa ho inaabot po ng epidemic, umpisahan nyo na hong gawin yung template kasi hindi naman ho tayo makakatakas dyan kasi habang may gumagalaw pong tao, habang may bumabalik na OFW, ay magkakaroon po tayo. So kailangan natin ho ng template. So ang template, ulitin ko na naman, social distancing, ang nangyari na formalize natin by means of ECQ, GCQ. Ang susunod ho, mass testings. And then creation of isolation and quarantine areas. And then contact tracings. Mahalaga po yan. Yan, nangangalumatan na po. Puyat po puyat. Pasensya na po. Puyat po ako. Kasi 3 oras lang ang tulog ko. Tsaka hindi ako nakatulog sa eroplano masyado. Hindi naman ako natatakot sa eroplano. Tinitingnan ko lang matulog yung mga katabi ko. May nag-i-snore, may nakahiga, may basta't marami akong iniisip at tinitingnan ko lang kung paano matulog ho sila at naisip ko lang kung ano yung sasabihin ko ngayong gabi at kinoconnect ho yung dots So kung makikita nyo mga kaibigan, ang ganda ho na nangyayari ngayon kasi marami tayong nakikita na pwede natin ibahagi sa ibang local government unit. So kailangan pala ako mag-circulate among the troops sasama talaga ako pag may pagkakataon. So, ngayon, mga kaibigan, ang ikikwento ko naman sa inyo sa global. Naku, walang patumangga po. 3,360,000. Ang tindi po. Tapos, ang deaths ay 238. Tapos, ang USA, 1,104,000. At ang namamatay, kinalulungkot ko sabihin, ay 65,000 na po ang namamatay po. So, yan, si Vince Dison, 50 years old po siya. Tama po. Napaka po. Rest po, just continue tomorrow. Hindi ho, tapusin ko lang po ito. Pasensya na po ha, tapusin natin to. Tapos magbubukas po daw yung iba ng mga sa states na mga I think 24 states.
At tapos pinipigilan daw po si Dr. Anthony Fauci ng White House na magtestigo sa Senado sa May 12. Ay, hindi naman dapat pigilan yon kasi tungkol sa investigasyon kung paano po ang performance ng Amerika daw na performance nila. Siyempre tatama ho yun kay President Trump. So yun ho ang kwento sa CNN. Nanood ho ako ng konti. Kahit puyat po, pasensya na po, puyat talaga po. So, ikikwento ko naman ho, kasi ho ngayon, local government unit tayo. So, bright spots ho ang dapat ho nating gawin. Ito naman nakakatuwa to. Yung kaibigan ko, si Mayor Benjamin Magalong. Ito everyday ho nagte-text ho kami nito eh. Kasi ang napakabait ho nito. Ito eh, kung titingnan nyo sa Wikipedia ho, ito ho ay PMA na magna cum laude graduate. Kung hindi nyo po alam, general. Matatag na tao ito, napaka-honest. Siya po yung nag-imbestiga ng SAF. Doon ho, sa Mindanao ho, kung naalala nyo. At nagtestigo rin to doon sa Ninja Cup sa sinasabi. So this is a man of integrity. Tapos ginamit niya yung talent niya bilang pulis para pagka-pulis po, para masunod po, maayos po natin yun hong Baguio. Itong Baguio po, yan ay kaya successful sa tingin ko. Dahil may kultura silang, gusto nilang pagandahin yung lugar nila. Kasi proud sila sa kanilang lugar eh. Kaya kikita nyo, isa yan sa mga natatanging lugar na mamasapano po. Tama po yun. Ito isa sa mga natatanging lugar maliban sa Clark na hihinto ka sa traffic light, na ikaw ay susunod, hindi ka magkakalat, masarap pong kumain dyan sa Camp John Hay, masarap magbakasyon, ang ganda ng damuhan, walang kalat. Because proud sila sa kanilang kultura, inaalagaan nila. So kung sila ay papalpak ho dito sa paglaban ho sa COVID nila, mawawala ang turismo dyan sa Baguio. Ganon din ang pride nila. Yung leader nila ay isa hong magaling na general at isang honor student. At may credibility, may integrity, kaya pinaglalaban niya. So ang pinaglalaban dito, yung behavior, yung kultura, yung proud sila na isa silang tourist spot at hindi nila papabayaan. Alam nyo yung ginawa nila? Eto po. Pinost ko yan, ngayon lang. Doon ho sa Baguio ngayon, para ma-maintain yung social distancing, mga kaibigan, naglagay ho sila ng painted portions of the roads na 1 meter apart para alam mo kung saan ka tatayo. Aba, kita mo yan? Diba? Ang galing eh. Ang galing eh. Diba? Mayroon doon na para alam mo kung saan ka tatayo. Para, tapos walang baril, disinfectant ang ginagamit. Kasi nga naman nakakita naman ng ganong klaseng leader. Talagang makikita mo, despite na military siya, siya pa talaga yung talagang parang sinasabi nating member talaga ng civil society. Napaka-gentleman ho. Pag tinext mo, hindi ka titigilan din mag-texto at napakatalino ho sa pag-i-exchange. So, yan ho. So, we're talking here of good leadership, no? Si Mr. Vince Dizon, si Secretary Galvez, si Mayor Bel Climaco, si Congressman Joey Salceda, si Mayor Rosal. Ito ho, TOEFL awardee rin ho yan eh. Si Noel Rosal, kung titingnan nyo ho yan. Kung General Magalong ho, yan, magaling ho yan. So, I'm talking here of leadership. Now, ang kikwento ko sa inyo ngayon, tungkol ho kay Lincoln. Sasabihin ko sa inyo yan, kay Lincoln, bago ho natin balikan uli yan. Gusto ko lang i-explain sa inyo, since ang laban natin ay local government unit. May template na po ba, di ba, na lagi. So, nakita ko si Mr. Vince Dizon, meron siyang template na ipinapasa kagad sa mayor para magawa ng engineer nila. Magaling din ho si Secretary Mark Villar, mabilis din umaksyon. At sinabi nila, 1 linggo tapos na yan. So yung mega swabs na gagawin nila sa Philippine Sports Stadium inside the Philippine Arena for Northern Sector, 250 ang loob niyan na testing sites. Mall of Asia, mega swab, Southern Sector naman. And then Indian Colleges
in Taguig for the eastern sector at Palacio de Maynila sa Taft for western sector. So magkakaroon ho tayo mga kaibigan ng mga mega swabs for Metro Manila. Pero dapat probinsya ho, magtatayo na po kayo ng testing centers kasi hindi ho kayo mga kaibigan makakabalik po sa new normal kung wala po kayong testing centers at testing kits. Kasi hindi naman ho tayo pwedeng tumigil lang ho ng bahay. So we're using po the ECQ and the GCQ to buy time in order to decrease the viral spread. Number 1. Number 2, para ma-prepare nyo po yung testing centers at test kits para maihiwalay nyo yung may sakit o hindi. Kasi kung aasa lang tayo sa social distancing by means of the ECQ, ay tayo po ay mapapanis na lang sa bahay at hindi kayo makakatrabaho. Since 2 taon to, alangan naman 2 taon tayo nasa bahay. So kailangan, ito'y paligsahan na ho ngayon ng local government unit. Ay ayoko kung sabihin na paligsahan, kaya lang ho, ba't hindi magiging paligsahan? Pagka naka-epidemic niyan, sino ang laging pagkikwentuhan sa inyong bayan? Di siyempre ang local government unit. Sino yon? Mayor at gobernador. Tama po ba yon? O ngayon, kung masama ang performance mo at masama ang inyong health at masama rin ang ekonomiya nyo dun sa inyong lugar at masama rin ang business, ay tingin nyo ho ba mananalo kayo sa last election? Kaya nanalo ho yung presidente ng South Korea. Landslide ho yun. Landslide. Hindi ho landscape. Landscape po, I think isa ho yan sa mga jokes. So, now, yun hong kay Donald Trump ngayon, yan ho ay nanganganib na matalo ho siya dahil napakalapit na po ng election. So, isang election issue eh. So, ang ibig ko sabihin, since 2022 election time, yung mga local government unit na hindi magpe-perform dito, matatandaan po sila. Pasensya na ho kayo, mahina po ang network ko, pagpasensyahan nyo na po. So ito ho, kailangan ho may template. Ang template po, binabanggit natin ho gabi-gabi halos. At sinasabi yan ni Secretary Galvez. Tapos yung template sa paggawa ng testing center, memoryado na po, taga Iloilo, memoryado na po. Yan ho, siya hong gumawa doon sa SEA Games po. So, may template na rin sa paggawa. Ang kailangan lang natin gawin, yung mga leader na yan, mag-request ho kay Secretary Galvez or kay Secretary Vince Dizon, para sa ganun, mapuntahan na kaagad at magawa na kaagad kung hindi nyo po alam gawin yung template. So, may command center dapat, may ECQ kayo, may testing kits, may contact tracing, may quarantine area. Kung wala kayo niyan, mahirap po kayo mag-umpisa at magkaka-outbreak kayo na magkaka-outbreak kasi hindi nyo po alam kung sino ngayon na may sakit or hindi. So, naintindihan po. So, 2 libro ang i-share ko sa inyo. Kanina binahagi ko to sa Zamboanga. Ang sabi ko, may nabasa po akong libro, yung pangalan ay Checklist. Yan, LGU's role. There are 3 reasons according to Atul Gawande. Yung checklist kasi, yung checklist na libro, nandun ho sa opisina ko. Tony Ang, surgeon ho siya sa Manila Doctors, nanonood ho siya. Yan ho si Atul Gawande. Isa siyang surgeon ho sa Harvard, taga Pakistan siya. Marami siyang sinulat na libro. Pero una kong nabiling libro, yung checklist, ito naman, Better Performance. So pag binasa nyo itong libro, paano ka maging magaling na doktor or siruhano, paano ka rin magiging magaling na leader? Yung checklist naman, ang sabi ho ni Dr. Atul Gawande, there are 3 reasons daw why we fail in health and in life. Alright, sasabihin ko sa inyo, may ballpen ho ba kayo dyan? May ballpen kayo? 3 makinggan nyo mabuti. Okay, number 1, the first reason why we fail in health is ignorance. Hindi daw natin alam. Hindi ko alam masama akong kumain ng ganyan eh. Hindi ko alam masama palang kumain ng ng mga taba, mga maraming carbohydrates, yan. Hindi ko alam masama pala minom ng alak eh. Hindi ko alam masama pala manigarilyo eh, yan. Naintindihan niyo po ba? So hindi mo alam. So knowledge is key. Knowledge. So nung 2008, nung nabasa ko yung librong yan, sabi ko, i-educate natin ang mga estudyante, bata pa lang.
So, yan sinasuggest ko. So, nakasulat po ako ng executive order na pinirmahan ni President Macapagal Arroyo in 2007. Ang tawag ho doon, HERO, Health Education Reform Order. Yan ho yung pagtuturo ng preventive health na sa curriculum ng mga bata at ng high school at saka ho sa college. Para nakasama na po yung preventive style. Ngayon, sinasabi ko, kung yung COVID natin, lahat na nalalaman natin, may mga fake news or hindi, sasalain yan ng curriculum, ng DepEd, ng CHED. Ngayon, yan na ipapasok para maituro. Para sa ngayon, kung mag-o-online education lahat, dapat may certain subject na pagsasamahan ito, nasa science. So, yan ang unang solusyon natin. We have to, di ba sabi sa WHO, one of the criteria para po maalis ho tayo ay educated ang community, engaged and empowered. So, pag hindi ho kayo educated, paano kayo magiging empowered? So, binigyan ng test ngayon ng mga bata. Ano ang cause ho ng dengue fever? Letter A, lamok. Ano daw vector? Langaw. A or B. Tapos, okay. Ngayon malaman mo lang na ang cause pala nun ay lamok di iiwasan mo ang lamok. Diba? Ang ibig sabihin, napakalaking bagay kung alam mo kung alin ang cause nun. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Number 2 reason, ineptitude. Ang ibig sabihin, knowledge exists but you fail to apply it correctly. So alam mo pala, pero ginagawa mo pa yon. Kunyari, naninigarilyo ka, umiinom ka. Pero alam mo masama yon, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong hindi dapat kumakain ng marami, tapos may diabetes ka, kain ng masasama, nagso-soft drinks ka pa. Alam mo kung gaano ang sugar ng isang bote ng Coke. 12 kutsarita po. So, paano ka bababa ang sugar mo? So, ganun ho yun. Sa Tagalog, ang tawag ho natin doon, pasaway. Pasaway po. Okay, pasaway. So, ang first reason, ignorance. So, knowledge is important. Kaya lang, kailangan i-institutionalize natin Number 2, social distancing. Hindi sumusunod. Kaya nandyan ho yung military at police para sumunod ho tayo. Naintindihan niyo po ba? Disiplina ang kailangan dyan Kaya, ngayon, ang disiplina natin, instead na maging behavior like in Baguio, ini-impose natin na sumunod pa tayo do sa tama. Yun ang mali. Naintindihan po? Okay. Pangatlong rason, walang blueprint or infrastructure for change. Ang ibig sabihin ng blueprint, para kung gumawa ka ng bahay, pag walang blueprint yan, paano gagawin ng arkitekto yung bahay mo? Wala. Wala po. Ngayon, pag pumupunta ho ngayon si Deputy Implementer Vince Dizon, meron na po kagad silang template ni Secretary Galvez. Ang gagawin mo, gagayahin nyo lang po yon. Tapos may pondo ho kayo, tapos po, umpisahan nyo kagad ng madali. I-assign nyo po sa engineer architect ho ng city, paggawa nyo kagad, orderin yung test kits, punta sa RITM, at irehistro yung laboratory kasi it takes time. So, padalian ho ito. Okay? So, sa book na checklist ni Atul Gawande, ulitin ko, wala ho yata nag-notes, dati may nag-notes What are the 3 reasons why we fail in health and in life? Ang first reason is ignorance. So, knowledge is key. But we need to institutionalize education by putting preventive health and COVID into the curriculum para walang mga fake news, para bombarded kayo by information. Number 2, ineptitude. Merong knowledge pero pasaway. Hindi tayo nagiging disiplina. Ngayon, kung hindi tayo magiging disiplina, 2 taon to, hindi ho tayo mag-social distancing. Wala hong pumipila talaga ho sa atin Sa totoo naman, pagka tayo, kalipumpunan kagad tayo para bang maubusan, di ba? Pagka sinabi mo, at atin lang to, nakakaya naman sa inyo, nakakaya. Di ba pag tatawagin na tayo mga Pilipino, nyari tatawagin lang ho dun sa mga aeroplano or airport, sasabihin lang, nag-a-announce, hindi pa naman last call, pagka sinabing ganito, mga Pilipino, punta ka agad dun sa,
doon sa bukana, doon sa counter. Akala mo maubusan ng upuan. Eh, lahat naman may seat number. Tataka nga ako eh. Lahat ng Pilipino, nagmamadali papunta sa counter. Sabi ko, lahat naman may upuan eh. Bakit lahat kaya tayo, nagmamadaling pumasok? Wala tayong disiplina, mga kaibigan. Sa ibang countries po, makikita niyo yung disiplina. Singapore, punta ka sa ibang lugar, Korea. Siguro dun lang. Kasi pag nandun ka sa ibang lugar, nagbe-behave ka naman. Pero pag nandito ka sa country mo, hindi ka nagbe-behave. Ngayon, kailangan natin maging disiplinado. Kasi konting mali natin sa social distancing, magkakasakit po kayo. Kaya hindi ko po pinalampas to na i-share yung librong checklist. Kaya hindi po ako masyado nagkakamali sa clinic. May checklist ako. Pag pumunta kayo sa clinic, 2 ang reseta ko. Ayan, may sinulat na. 2 reseta ko. Yung isang reseta para sa gamot mo. Pero may preventive health checklist ako. Memoryado ko yan eh. O sige, may ballpen kayo? Okay. Okay, natatakot tumayo. Doc, ayan. Number 1, may ballpen kayo. Itong checklist ko for preventive health. Okay. Number 1, bawal manigarilyo. It causes heart attack, stroke, cancer, COPD. Number 1 yan. Number 2, dapat yung diet nyo maayos. Health, lifestyle. So, dapat mababa ang carbo, mga junk food, mga soft drinks, bawal po yan. So, dapat hindi nyo po maaalat. Okay. Number 3, dapat mag-exercise kayo araw-araw, 30 minutes a day. Number 4, alam nyo po ba ideal body weight ninyo? Alam nyo? Number 4 yon, know your body weight. Kwentahin ninyo, tapos targetin nyo yun. Mahirap po mabuhay sa mundong to, hindi nyo alam yung ideal body weight nyo. Kasi obesity leads to a lot of problems. Pwede kayong dyan tumaas ang blood pressure, diabetes, hypertension. Pwede kayo ma-stroke, pwede kayo magka-gallbladder disease. Pwede kayo magka-fatty liver, leading to liver cirrhosis. Tapos magkaka-cancer kayo. Tapos may arthritis pa ho kayo. Tapos magkakaroon kayo ng snoring or obstructive sleep apnea. Mababangungot kayo niyan. So memoryado ko yan. Number 5, huwag kayong iinom ng alcohol. Masamang-masama po yan. It causes cardiac enlargement, cirrhosis, cancer. Yan. Pang-6, huwag ho kayong may stress. Pag na-stress kayo, tataas ang blood pressure nyo, masama po yan. Number 7, huwag nyo titigil ang gamot nyo. Pag tinigil nyo, tataas ang blood pressure nyo, sugar nyo. So, bumili kayo ng gamot araw-araw. Number 8, magpa-check up po kayo kung hindi man online kasi hindi nyo alam kung anong babaguhin nyo. Number 9, matulog kayo ng maaga at 7 to 8 hours. Ako hindi ako masyado nakakatulog. Diyos ko po, matutulog na po ako after this. Number 10, be happy and be chill. Chill lang, chill. Yan, 10. So pag binigay ko yung preventive yan, yung gamot, pinakamadaling gawin yan, number 7 sa checklist yan. Bakit? Kasi may pera ka lang, ayun na yung gamot eh. Pero mahirap yung gawin yung 1 to 6. Mahirap tigil ang paninigarilyo, kumain ng tama, mag-exercise, harap kaya matulog. Number 4, may maintain yung ideal body weight, uminom ng alak, matanggal ang stress. Pinakamadali, bumili ng gamot. Kasi may pera ka lang, pupunta ka lang sa Mercury or sa Watsons or sa generic drugs, di ba? Okay. So yun. Then ang last one, anong leadership style ni Lincoln? Si Lincoln, nabasa niyo na po ba si Abe Lincoln? Basahin niyo, may inspire kayo. 3 ang buko niya sa inassassinate siya ni John Wilkes Booth habang nanonood ng isang play, no? Ngayon, bakit napili ko si Lincoln today? Kasi ang leadership style ni Secretary Galvez at ni Mr. Vince Dizon ay yung number 1 quality. May ballpen kayo? Okay. 7, leadership. So, kung alam na yung template ng mga mayor, ito dapat ang leadership style nyo. Okay. Get out of the office and circulate among the troops. Ayan. First Lincoln, tip in leadership. Kaya pala to si Secretary Galvez, every other day ang meeting namin. Kasi doon daw siya magra-rounds. Alam niyo po ba si Lincoln, nung panahon ng war between the states, wala siyang sundalo na hindi niya kilala. Ganyan ho yan. Alam niyo po ba si Secretary Galvez, siya po yung general na lumaban ho sa Marawi at doon ho siya sa Zamboanga nandun.
So, ibig sabihin, mahusay ho na leader. O, ulitin ko ha, get out of the office and circulate among the troops. Number 2, open door policy. Ibig sabihin, tumawag ka, sasagutin ka niya. So, tumawag si Mayor Bel, sino yon? Ano pangalan yon? Climaco. May senior moments na. The next day, nakapunta tuloy ako sa Zamboanga. O, sabi niya, uwi na kayo, half day kayo. Punta tayong Zamboanga. Napaganyan ako. O, saan sasakay? Excited ako. Kasi napapanood ko lang yung kay Harrison Ford eh. Yung naglalabanan ho sa aeroplano, tapos mahuhulog na. Tapos napapatayin pa yung bida. Biro nyo, nahuhulog na, no? Ganyan-ganyan, no? Tapos nananalo pa si Harrison Ford, no? Number 3, get the best infrastructure to get the best information to make good decision. Yan. O, saan naman kukuha ng mga information? Sa pagbabasa at saka sa advisors. So, hindi siya gumagawa ng desisyon kung walang information. Si Lincoln pala nung unang panahon, nandun ho siya sa Telegram office at tinitingnan niya yung mga letters na Ben Climaco, tama po. Ben Climaco, sorry po. May senior moments na agad. Mayor, pasensya na ho. Pasensya na, napakabait niyo ho. Punta ho ulit ako dyan, gusto ko ng kuratsa. Ha? Salamat po, boss. Thank you po. At yung pang-4, persuade rather than coerce. Ito yung si General Galvez. Hindi ko to nakitang minamanduhan kayo. Mga boss, pasensya na. Mga sir, yan ho, mababang boses eh. Tapos yan, request. So, paano matatanggihan yung taong nagre-request, malambing pa boss mo? Paano matatanggihan yan? Diba? Naintindihan niyo po ba yon? May movie pala. So, yan yung number 4 tip. Tapos, lead by being led. Yan ang matindi. Yan ho, sa bawat speech niya, wala siya nakakalimutan dun sa mga kasama niya na binibigyan niya ng credit. Ang credit hindi sa kanya, kung hindi sa tao niya. Yan, persuade rather than coerce. Tama ho yan. Yun naman isa, lead by being led. Pag nagsalita siya, ang pupurihin niya yung mga tao niya, hindi yung sarili niya. And number 6, encourage innovation. Innovative ho siya. Ibig sabihin, mga mega swab, saan mo makukuha yan? Diba? Ang ginawa lang ng Vietnam, maraming center. Di, palakihin natin. Kung may mega mall, may mega swab. Diba? Kung may Mall of Asia, eto ngayon, mega swab center. Saan ka nakakita nun? Antindi. Diba? And then yung panghuli, influence people by storytelling. Yan. Okay? Yung huli, nagli-lead siya or nag-i-influence siya by storytelling. Alam nyo, ibang klase ho to si Secretary Galvez eh. Story ho yan, kinikwento niya sa akin sa Marawi. Yan. Kinikwento niya ho yun by leading you. Hindi yung, kunyari textbook, ito yung gagawin. Ang ibig sabihin, ginagawa niya yun by telling stories about things na na-experience niya at napagwagian niya. Uulitin ko ho yung tip na to. So, ang laban ho ngayon mga kaibigan, nasa galing ng local government unit. Contest na po to. Siyempre, mahihiya naman kayo dun sa mga kababayan nyo kung hindi po kayo sumusunod sa template na ginawa ho ng chief implementer. Ulitin ko yung template ha. Social distancing, either mag-ECQ kayo or mag-GCQ. 2, mass testings, test kits o modern na kayo. 3, create isolation and quarantine areas. Alright? Ang pang-4, ano pa yung pang-4 po? Hindi nyo naisip. Enlist other people. And then use the military PNP to impose discipline ho sa social distancing. Alright. What are the 7 tips po ni Lincoln after mailabas na natin? Okay. So, kung kayo po'y leader na nakikinig po kayo ngayon or kung hindi man, matututo tayo pare-pareho. Get out of the office and circulate among the troops. Wag ho tayo daw na nandun lang. Magaling ho yan. Magna cum laude yan daw sa AFP. Ang galing ho eh. I've never seen such a great leader in my life. Ang dami rin hong military generals po na member ng cabinet.
saludo po ako. Number 2, open door policy. Hindi ho yan yung may bureaucracy. Bago ka makita, mga 5 muna mga tao bago makita. Ito hindi. Tawagan mo. Mas maganda pa, itawagan mo kaysa i-text mo, sasagutin ka eh. Number 3, get the best information to make good judgment. So bago siya magbitaw ng mga desisyon, na pag-isipan na niya yon sa dami ng information niya. Eh siyempre, may intelligence ngayon ang military. Di ba? Okay. Number 4, persuade rather than coerce. Walang sapilitan. Persuasion ang kailangan natin sa request at saka by being a good leader. Number 5, lead by being led. Yan. Give credit to people kung talagang gumagawa and reward them. Number 6, encourage innovation. Hindi tayo pwedeng traditional lang ang banat dito. Iba na ho to eh. This is uncertain times eh. At ang panghuli, influence people by storytelling. So, medyo mahaba po ngayong gabing to, pero I think it's worth yung sabihin ko sa inyo. Ang reflection ko today, I've never been to Zamboanga. I've never met Zamboanga Mayor Beng Climaco. I've never met Vince Dizon. Pero as if parang kaibigan lang at naging kababata mo. Ganun ho, katindi ho ang leadership style ng mga to. Eh ngayon ho, when you meet people like them, paano ka hindi magiging inspired and to work harder? Kasi kung sila nga nagpapagod, ako naman nagbibigay ng advice at saka information. Yun ang role ko ngayon. At ngayon, ang role ko ngayon sa inyo chronicle. Ako ho yung nagcro-chronicle nito. And sometime, pag natapos ito, maaaring sumulat po kami ng libro ni Secretary Galvez o ni Dr. Herbosa at kung sino man tungkol ho dito kung ano nangyari during the summer of or the year 2020 na nagkaroon tayo ng COVID crisis. At sino sa mga leaders natin ang tumayo ng tama, matuwid at matlakas na tama ang desisyon niya. At kung nagkamali man siya, accountable siya sa ginagawa niya. Ngayon, mabuhay po ang mga leaders ho natin ngayon, uncertain times. Mabuhay po yung mga nagtatrabaho para sa bayan. At kayo din po, mabuhay din po kayo sa pagtitiis. At naway maging maayos ho ang susunod yung mga araw. 14 days to go. Are you prepared? I think you should. So educate yourself right now. So magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas ho Sunday. I hope na mas maaga ho tayo, mga 2 o'clock, para hindi kayo mapuyat. Okay? So 2 o'clock ho tayo tomorrow. Titingnan ko ho at rerepasuhin ko yung mga balita na hindi ko nakita buong day. At yun ay i-discuss natin. For today, sinare ko lang sa inyo experience ko sa Zamboanga. Siya hindi mission impossible, mission possible. Kung meron tayong leaders na katulad ni Lincoln at meron tayong mga kasangkapan at meron tayong mga blueprint para magawa natin to. So maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo, medyo puyat lang po. At magpapahinga po ng maaga today. And then see you tomorrow, 2 o'clock po. Nabuhay po kayo. Bye-bye. Thank you very much po.